Ben Simmons pinag-uusapan na ang buyout sa Nets. LeBron at Davis trending, magsasama muli, teammate sa All-Star Game. Ito ang nakakalungkot na sinabi ni Curry at Kerr sa locker room kay Wiggins. At LeBron nagpasikat kay Doncic logo 3-pointer. Si Ben Simmons at ang Brooklyn Nets ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang posibleng buyout ng kanyang kontrata ayon kay Shams Charania ng ESPN. Bagamat wala pang tiyak kung kailan ito maisasakatuparan, malaki ang posibilidad na maging free agent siya sa lalong madaling panahon. Ilang team kabilang ang Cavaliers at Clippers ang nagpapakita ng interes sa kanya. Si Simmons na pinili bilang number 1 overall pick ng Philadelphia Sixers ay nagkaroon ng promising na simula sa kanyang career. Nanalo siya ng Rookie of the Year at naging 3 beses na All-Star. Gayunpaman, humarap siya sa serye ng mga pagsubok, kabilang ang injury sa likod, mga isyong pangkalusugan sa pag-iisip, at isang matinding paghihiwalay sa Sixers na kalaunan ay nagresulta sa kanyang trade patungong Brooklyn. Sa Nets, hindi na niya naabot ang parehong antas ng laro na ipinakita niya sa kanyang unang mga taon sa liga. Sa loob ng 3 season, hindi siya nakapaglaro ng higit sa 42 laro sa isang season dahil sa mga injury. Sa kabila ng kanyang pabago-bagong performance, tila nasa kanyang pinaka-stable na simula siya ngayong season mula nang mapunta sa Brooklyn. Sa kabila ng kanyang struggles, nananatili ang interes ng ilang team sa kanya, lalo na ang Cavaliers na may league best ngayong season at ang Clippers na nasa number 6 spot sa Western Conference. Maaari siyang magbigay ng valuable minutes para sa dalawang team na ito kung makuha siya. Bagamat hindi pa sigurado kung saan siya mapupunta, mukhang mas maaga sa inaasahan ang panibagong simula ni Simmons. Ang pagbabago ng kapaligiran ay maaaring makatulong upang maibalik niya ang kanyang dating laro at magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang career. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, sa paglipas ng NBA trade deadline, nakatutok ang lahat sa Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks matapos ang isang blockbuster trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Los Angeles at kay Anthony Davis sa Mavericks. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang drama. Nitong Biyernes, inanunsyo ang matagal nang inaabangang All-Star Game rosters na may bagong format na ikinagulat ng mga fans. Sa unang pagkakataon, ang mga team ay pipiliin ng NBA on TNT crew na binubuo nina Shaquille O'Neal, Kenny Smith at Charles Barkley. Sa bagong setup na ito, 4 na team ang maglalaban. Ang unang 3 ay pipiliin ng mga nabanggit, habang ang ika-4 na team ay bubuuin ng mga nanalo sa Rising Stars Challenge. Wala ring game clock at bawat laban ay lalaruin hanggang sa umabot ng 40 puntos, kaya't magiging isang tournament style na kompetisyon. Sinimulan ni O'Neal ang draft sa pagpili kay LeBron James at di nagtagal, kinuha rin niya ang former teammate ni James at ngayon ay former teammate na rin na si Anthony Davis. Ang dalawang star na naging dominante sa nakalipas na 6 na season ay muling magtatambal sa court ngayong paparating na All-Star Game, isang linggo matapos ang controversial na trade. Ang natitirang miyembro ng team nina James at Davis ay puno rin ng mga superstar, kabilang sina Jaylen Brown, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard at Jason Tatum. Ang bawat team ay binubuo ng 8 players at susundin pa rin ang tradisyonal na mga patakaran sa laro. Ang bagong format na ito, kung saan ang laro ay may target score, ay naglalayong pataasin ang kompetisyon at lumikha ng mas kapanapanabik na karanasan para sa mga fans sa arena at sa kanilang mga tahanan. Ang pangunahing layunin ng NBA sa mga pagbabagong ito ay pataasin ang intensity ng laro at tiyakin ang isang mas kapanapanabik na palabas, isang bagay na tila nawala sa mga nakaraang taon. Sa kabila naman, ipinapakita ng kasaysayan na ang panalo sa isang NBA championship ay lumilikha ng panghabambuhay na samahan. Ang mga players mula sa iba't ibang antas ng buhay ay nagsasama para sa isang pangkaraniwang layunin, ang maiangat ang Larry O'Brien Trophy. Matapos ang blockbuster trade para kay Jimmy Butler, pinaalala ng mga pinuno ng prangkisa ang ganitong uri ng pagkakapatiran. Matapos ang Warriors trade, pinuri ni na Stephen Curry at Steve Kerr si Andrew Wiggins na naging bahagi ng trade para kay Butler.
Hindi naging pabigat si Wiggins sa Warriors. Sa halip, ang kanyang mabuting puso ay nagpatibay sa samahan ng team sa 2022-23 season. Nanatili siyang tapat sa kanyang ama, binigyan ito ng sapat na oras at pagmamahal sa kabila ng hirap ng sitwasyon kahit na nangangahulugan itong paglalaro lamang ng 37 laro. Pumanaw ang kanyang ama si Mitchell Wiggins noong Setyembre matapos matalo ang Warriors sa Utah Jazz kahapon. Ibinahagi ni Curry at Kerr kung gaano kahalaga si Wiggins sa kanila at sa buong organisasyon. Ibinunyag ng Warriors superstar na inialay ng team ang pre-game locker room moment kay Wiggs. Ipinahayag ni Curry kung paano tinulungan ni Wiggins ang Warriors na maabot ang rurok noong 2022, kung paano binago sila ni Wiggins at kung paano binago rin siya ng Warriors. Tinawag ni Curry ang sitwasyon na hindi komportable at binanggit din niya ang mga bagong miyembro ng team tulad ni Dennis Schroeder at Lindy Waters bilang mga player na sumisipot araw-araw at nagtatrabaho tulad ng nararapat. Sinabi niyang lubos niyang pinahahalagahan ang kanilang kontribusyon. Bilang pilosopo ng team, mas malalim na pinag-isipan ni Kerr ang ambag ni Wiggins sa Warriors. Kakasilang lang ng anak niyang lalaki noong nakaraang linggo, sabi ni Kerr. May mga anak din siyang babae na nag-aaral. Si Wiggs ay isa sa mga paborito kong player na na-coach ko. Isang kahanga-hangang tao. Hindi natin naitaas ang championship banner noong 2022. Kung wala siya, mamimiss ko siya. Bukod sa pagiging isang wonderful soul, isa rin si Wiggins sa pinakamahusay na defenders ng Warriors, isang bagay na tiyak na kanilang mamimiss. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Curry, negosyo pa rin ito at kailangang panatilihin ang pagiging profesional. Ngayong bahagi na ng team si Butler, mayroong silang isang napatunayang star na maaaring magdagdag ng isa pang ball handler, isang kakayahang lubos nilang kinakailangan. Sa kabila nito, dahil sa mas bata niyang edad at likas na athleticism, maaaring makasama sa Warriors ang pagkawala ni Wiggins hindi lamang sa emosyonal na aspeto para kina Curry at Kerr, kundi pati na rin sa mismong laro sa court. Sa huling balita, matapos ang matagumpay na road trip, bumalik ang LA Lakers sa kanilang home court at nakaharap ang Golden State Warriors sa isa na namang matinding laban nina LeBron James at Stephen Curry. Parehong kulang sa players ang dalawang team matapos ang trade deadline, ngunit nanaig ang Lakers para sa kanilang ika-4 na sunod na panalo. Mabilis na umarangkada ang Lakers. Nagsimula si Reeves sa isang 3-point play, habang si James ay agad nagtala ng 3-pointer at isang dunk upang makuha ang maagang lead. Nagpakitang gilas din si Jackson Hayes sa depensa at si Finney Smith ay nagdagdag ng 3-pointer upang mas palawakin ang lead ng Lakers. Sa ikalawang quarter, nagpakawala si James ng 3 sunod-sunod na 3-pointers kabilang ang isang malayong shot mula sa logo na lalong nagpalayo sa Lakers. Sinubukang bumawi ni Curry ngunit patuloy na kinontrol ni James ang laro sa opensa at playmaking. Sa ikatlong quarter, bumagal ang laro ng Lakers at uminit naman ang Warriors mula sa arc. Mabilis nilang nabawasan ng lead, nagpatuloy ang struggles ng Lakers sa opensa at depensa, dahilan upang unti-unting makalapit ang Warriors sa pangunguna ni Curry. Nagpakitang gilas si Curry sa huling quarter, umiskor ng sunod-sunod upang ibaba ang lead ng Lakers. Gayunpaman, hindi napigilan ng Warriors ang kanilang pagfa-foul, kaya't madalas na nasa free throw line ang Lakers. Sa kabila ng huling pagsisikap ng Warriors, tiniyak ni James na mananatili ang kanilang lead sa pamamagitan ng clutch plays sa dulo ng laban. Sa huli, nagtala si James ng dominanting performance upang pangunahan ang panalo ng Lakers, muling pinatunayan ang kanyang pagiging elite player sa kabila ng kanyang edad. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?